tayo, inanyayahan po namin ang ating mga kapatid na bagong dalo dito sa gawain ni El Shaddai. Pumunta lamang po dito sa harapan upang may welcome namin sila. Mga kapatid, yung pong nasa kantin, baka po may baguhan dyan, pakidala lang po dito sa ilalim ng building. Doon po sa ilalim ng puno, baka po may baguhan. Dali nyo po dito, mga kapatid. Sino pong tumugon sa panawagan ni Yahweh today? Amen. Glory to Hallelujah. God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yung mga baguhan po natin. Dalhin lang po dito sa harapan. Amen. Glory to Yeah, God. glory to God. Salamat Sister, sa dito ka Diyos. po. Mayroon Yeah, bagong akay, pinagpala, Lord. kapatid. Pinagpala. Ayan pa, ang gaganda. Yes, amen. Maraming tumugon sa panawagan ni Lord today. Amen. Amen. Praise the Dito Lord. lang po. Hallelujah. Ayan po, ang gaganda nila. Ayan. Mga pinagpala. Pinagpala. Sige po. Yan, meron po pa po ba? Darating. Diyan po sa ilalim ng kantin. Meron pa po ba? Okay na po. Ang ating mga awit, ready na po ba? Amen. Atin na po silang i-welcome. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Mga kapatid, kami po'y nagagalak at kayo po'y aming nakasama sa araw na ito upang papurihan po ang Yahweh natin. Amen. Ang inyo pong nasumpungan ay isang Catholic Charismatic Movement Fellowship. Ang ibig sabihin ng El Shaddai ay God Almighty. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya may gawa ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Jacob, at Isaac. Siya ang Diyos noong, ngayon, at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan. At magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen. Layunin ng El Shaddai, DWXI, Prayer Partners International, na maihayag sa lahat ang salita ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, kadakilaan, kapangyarihan at pag-ibig. At higit sa lahat, mahayag sa lahat ang salita ng Diyos upang mabigyan ng kapayapaan ang lahat ng uri ng lahat ng
mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual at higit sa lahat, makatanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Heso Kristo. Sister Irene? Maraming salamat at ito naman ang aming ipapapaliwanag sa inyo, ang Bagong Liwanag Magazine, ang panyo at ang bookmark. Ang Bagong Liwanag Magazine ay dyan nakasulat ang mga buhay patotoo ng ating mga kapatid na binago ng Diyos at ang Gintong Aral, Gintong Ani, through Brother Mike C. Velarde. At ang panyo naman ay dyan nakasulat ang Psalm 91 at ito ay dinarasal as prayer partner tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. At ang bookmark naman ay dyan nakasulat ang schedule ng pang-araw-araw na gawain ng El Shaddai. From Monday to Friday ay sa St. Joseph Church. At pag Sabado, dyan po sa Sacred Heart Church. At pag-araw naman ng Linggo ay dito sa Saikong School Ground. Pwede ba malaman ang inyong mga pangalan at kung taga saan kayo sa ating bansa? Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Ako po si Daisy Daligdig from Pinokpok, Kalinga Province. Kalinga! Thank you po sa pag-welcome. Magandang tanghali hapon po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Ako po ay si Aida Dago. Dati na po ako dito way back 2010. Hindi ko po inaasahan na makabalik ako dito. Subalit, may plan si Lord. Amen. Bicol po ako. Bicol! Ako po si Resi Francisco po, taga Cagayan Valley. Opo. Magandang hapon po sa atin lahat. Magandang hapon po sa lahat. Thank you kay Ate Wai. Dinala niya po ako dito. Ako po si Riza Casapaw from Oriental Mindoro. Mindoro! Good afternoon. I'm Chona Lala from Pilar, Bohol. Bon! Magandang tanghali po sa lahat. Ako po si Rian Noronio from Pilar, Bohol. Bohol! Maraming salamat mga kapatid at dalangin namin na hindi ito ang una ninyong pagdalo, bagkus ito ay pasimula ninyong pakipagtipan sa ating Diyos na buhay. At pwede na po kayong bumalik sa inyong mga upuan. Amen! Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Sister, dito muna po tayo sa likod. Kuha po tayong attendance. Salamat po. Dadako na po tayo sa sharing portion. Sharing portion po. Ang unang mag-sharing ay Sister Marilu Haboneta. Marilu Haboneta. Praise the Lord. Purihin natin ang Mario Diyos. Aboneta po. Andyan na po ba kayo? Yan po bang tumatakbo? Ayan na po siya. Wala. Eto na po siya, Sister Marilu Aboneta. Amen. Papuri sa Diyos po. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Napakabuti talaga ng Diyos. I-share ko lang sa inyong ginawa ng Diyos. Noong Miyerkules sa asawa ng anak ko. Nagpasok siya ng trabaho tapos, oh hallelujah Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Umuwi ng 11:30, namimilipit sa sakit ng tiyan. Tumawag ang anak ko sa akin, Nay, sabi niya, manalangin tayo. Sabi ko, okay, hawakan niyo ang panyo. Dalawa kayo, hawakan yung panyo, manalangin tayo sa Panginoon. Pagkatapos namin panalangin, sinabihan ko silang pumunta na sa doktor. Tapos, malapit lang doktor sa bahay namin. Tapos sinabi ng doktor, pumunta ng ospital para na ma-check up. Nung nag-aantay sila ng sasakyan, patid sa ospital, nanalangin kami ulit.
Sabi ng anak ko, Nay, wala imposible sa Diyos. Sabi ko, oo, panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Yung sinabi ni Brother Rod, pagkatapos namin usap ng anak ko, lumuhod ako nga nakaharap sa dingding. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sa oras na ito, hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Pero Lord, naway mahabag at maawa ka sa asawa ng anak ko. Ikaw ang Diyos yung makakagaom. Ikaw ang Diyos na great healer. Panginoon sa Kristo, ipinagkatiwala ko ang lahat sa iyo. Tapos, nung ando na sila sa ospital, nag-aantay na tawagin ang pangalan niya. Tapos ang anak ko, lumabas muna kasi may inasikaso. Mga 5 minutes, nakaiglip yung manugang ko. Tapos bigla na lang, naalimpungatan siya. Nung naalimpungatan siya, para daw kinuryente ang buong niyang katawan. Tapos, nung lumabas siya ng ospital, sabi ng anak ko na sa lubong, bakit lumabas ka? Nag-aantay ka ng pangalan mo doon na tawagin. Sabi niya, wala na akong sakit, pinagaling na ako ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Purihin ang Kung tayo Diyos. tapat manalangin. Yeah, totoo, At sister. pagtitiwala sa Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. Panginoon Diyos, Hallelujah. pinabalik kong papuri, Yes, parangal, papuri pagluwalhati, sa Lord. pagpasalamat sa iyong Hallelujah. dakilang pangalan. Yes. To be the glory in the highest name. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. Okay. Sino pa po ang pinagpala na magusto pong mag-share sa sister? Sino pa po gusto mag-sharing? Ayan po, ang ating kapatid na Sister Josefina Sibilia ng liturgy. Papuri sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Nahuli din. Hallelujah. Amen. Nagkaroon ng oras. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko lang ibalik ang papuri pasalamat sa ating Diyos dahil last year kasi nung ako umaten ng walk-out faith doon sa Pilipinas, ang hiniling ko lang makasakay ng barko yung anak ko. Tapos yun nga, by August, nakasakay siya. Tunay nga mabuti ang Amen. Diyos. Ang Hallelujah. dalangin ko lang noon, Lord, bigyan mo na mabuting puso ang mga kasama niya. Amen. Kasi first time pa lang niya. Tunay na God is good talaga. Yes, amen. Pag ipinagkatiwala natin sa Kanya, talagang gagawin niya higit pa sa ating mga idinadalangin. Tapos last April, nakauwi siya. Tapos ako din po, nagkaroon ng pagkakataon na makauwi din nung last May din po. Na Amen. nagka-banding po kami. Tunay nga na ang ating pinaglilingkuran dito, ang harvest talaga, ibibigay talaga ng Diyos. Tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tapos nung last Amen. July 3, yun nga, nag-birthday ko na naman. Hallelujah. Na nakaka-amaze talaga ang kilos ni Lord na ang Lysy tumaas din. Amen. Sharing. Nakaka-amaze talaga yung kilos ni Lord. Masasabi ko lang talagang parang no comment ka sa kabutihan ni Lord na ginagawa sa aking buhay. Sa mga Lord. amo ko, nung birthday ko, hindi ko expect na makasama ko yung lola ko. Di lola ko pa nakasama ko. May dala akong kamote, baon ko sana. Pero sabi ko, yummy. Lord, hindi ka umayag na kamote, kainin ko. Masarap na pagkain, kinain ko. Amen. Hallelujah. Kasi di ba pag birthday natin, nag-iisa tayo. Ang kuwang ko lang naman, purpose ko lang, magpunta nga sa Ocean Park, maglakad-lakad doon, tapos umuwi na. Pero mainit. Pero yun nga, God is good talaga. Amen. Kaya Totoo po sa yan. Diyos, ang mataas na papuri! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Okay, mga Sister Irene, atin na pong anyanyahan ang ating mga kapatid na magsitayo. At tayo po'y makikinig na ng mabuting balita na yayag po ng ating kapatid, Brother Rodrigo Banyares, Amen. sa pangunguna ng El Shaddai Hong Kong Gospel Music Ministry with the Catanduanes Provincial Group and Liturgical Dancer. At sa pangunguna na panalangin ni Sister Helen Asto. Purihin natin ang Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamatan ka sa iyong kabutihan. Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.
Dakilang Diyos, amang mapagmahal, Yahweh El Shaddai. Minsan pa, naniniwala po kami, O Diyos, ng araw na ito yung pinagpala at itinangi. Kaya narito naman po ang iyong mga tinawag, tumugon sa araw na iyong itinangi. Dahil naniniwala po kami, O Diyos, na ikaw ay may gagawin sa bawat isa sa amin. Dahil tunay nga ikaw ay hindi nagbabago, tapat ka sa iyong mga pangako na ang lahat ng aming hihingiin, O Diyos, na hindi pa dumarating. Naniniwala po kami na ito'y iyong tutugunin sa araw na ito. Lord, pagpalain mo ang mga sunod pang sandali. Pagpalain mo ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mabuting balita, Brother Rod Banyares. Patuloy mo siyang gamitin, itago sa iyong likuran. Kaningningan mo ang siyang makita sa kanyang katauhan. At ang lahat ng mga mamumatawi sa kanyang bibig ay naaayon sa iyong kalooban, O Diyos. At pagpalain ang iyong mga salita na kanyang ihahayag. Samahan po ng tandat, himala kababalaghan ng mga ito. At maging ang aming mga puso't isip na tatanggap po nito. Lord, naniniwala po kami, O Diyos Ama, ang lahat ng mga tatanggapin namin, ito na tinanggap na namin na nagmumula sa iyo ng lahat ng aming kahilingan at panalangin. Ito'y tatanggapin na namin, O Diyos. At pagpalain din po, O Diyos Ama, ang lahat mo na mga awit mo at mga manunugtog. Samahan mo sila at pangunahan. Patuloy na pagpalain ang kanilang mga tinig na sa lahat ng mga mensahe po ng mga awiting na ihanda po nila, Lord, magbubukas po ang durungawan ng kalagitan at ibuhos ang masaganang pagpapala at patuloy na maranasan namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. O Diyos, tunay nga po, wala pong magagawa ang bawat isa sa amin kung hindi mo sasamahan ng Espiritu mong banal ang gawain ito. Ngayon pa lamang, O Diyos Ama, amin na pong tinatanggap at pinasasalamatan ang lahat ng ito. Kaya naman, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakil at pagluwalhati ay tanging sa inyo lamang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. God is good. All the time! And all the time, God is good! kumusta na po tayo? Thanks God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, wagas ang pag-ibig, malaya ang kalupayapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Nga uli, maginhawa at Matagumpay! lahat minsan pa maginhawa at Matagumpay! Amen. Kung ganon, tagumpay na tayo kaya sama-sama tayong sasamba sa ating Diyos. Amen. Patuloy tayong dudulog sa Kanya. Mga kapatid, nandyan man kayo sa ilalim ng puno or doon sa may kantin, hiwa-hiwalay man ang ating mga katawang lupang ito, pero nag-iisa naman ang ating mga puso. Nagkakaisa. Amen? Amen. At patuloy po na inaanyayahan kung taas po natin ng malaya ang ating mga kamay. At patuloy tayong sasamba sa ating Diyos. Hallelujah. Everybody say hallelujah. 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 Open your mouth, say hallelujah. 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 Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Spirit, take over. Holy Spirit, take control. Holy Spirit, ang lahat ng aming Hallelujah. right now we claim that you're here in the midst of us. Holy Spirit, dwell each and every one of us. I-renew mo ang aming mga pananampalataya. At turuan mo kami, O God, na patuloy na sa iyo lang manalig, sumamba. Hallelujah. Come, Holy Spirit, renew me. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, cleanse me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, teach me to pray. Holy Spirit, dwell in me. Pour out your grace, O Lord. Hallelujah. Pour out your grace, fill this place. Let your people feel your warm embrace.
hearts with fire, burn with desire, Holy Spirit, dwell in our lives. Pour out your grace, fill this place, let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire, Holy Spirit, dwell in our lives. Pour out your grace, fill this place, let your people feel your warm embrace. Touch our hearts with fire, burn with desire, Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Holy Spirit, dwell in our lives. Amen. Hallelujah. Sumigaw ang mga anak ng Diyos. Magpuri at magpasalamat sa Diyos. Dahil sa ngayon, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya. Kaya tayo na at magpuri sa Panginoon. Huwag mahiyang magpuri sa Diyos. Hallelujah. Amen. Halina at magpuri. Tayo po lahat ay sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Amen. Woo! Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri! Halina at magpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo mo na kapatid. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri. Halina at magpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos ng sabay-sabay. Kaya tayo na. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Awitan at isayaw. Awitan isayaw natin. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin. Sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itodo mo na kapatid. Itodo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Minsan pa, halina at magpuri. Halina at magpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos.
Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo na sa gawain ni El Shaddai. Amen! Hallelujah! Sino ang pinawisan? Pahiran muna ang pawis ng ating mga katabi. Amen. Pahiran natin ang pawis. Amen. Ang mga pawis na yan, pagpapahayag na tayo malulusog. Amen. Dahil may Diyos na hindi nag-iiwan sa atin. Amen. 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 Hallelujah. Kaunting katahimikan po at tayo po'y patuloy na dumulog sa ating Diyos. Amen. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito sa bagong buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, you promise in your word, katulad nga ng sabi mo, in Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Kapatid tayo, iba't iba ang pinagdaraanan. Subalit may Diyos tayo na Siya'y Diyos na buhay, hindi nagbabago, at siya'y totoo. Dahil ako ay isang patunay ng kabutihan ng Diyos. Amen. Patunay na siya'y sumasa atin. Magtiwala ka lang, manalig kapatid. Mararanasan mo. At ngayon pa, kanina pa lang, alam natin siya'y sumasa atin. Amen. Kahit kapatid, malaya nating buksan muli ang ating mga puso. Siya ang papasukin dito. Siya ang maghari. At sa mga tinig at awiting ito, ang mga mensahe ng awiting ito, magrema ito sa buhay natin. Hallelujah, Jesus. O Panginoon, salamat. Salamat, O Diyos, salamat. Hallelujah, 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 oh God, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Lord, ang ngalan mo, O Diyos. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Dakilain natin ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Yes, Ikaw lang ang hari nagmahal sa bawat isa sa amin. Ikaw ang hari nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas.
sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah. O purihin ka, o purihin ka, o Diyos. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. 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 Magliwanag ka sa buhay
God be the glory. Hallelujah. Thank you. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now, let's sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrath, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land.
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained a plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos at pinararangalan. Pinupuri namin, Ama, ang iyong banal na pangalan. Sambahin ka, dakilang Diyos ng aming puso. Salamat sa iyo, Ama, sa araw na ito, at kami ay muli mong dinala sa lugar na ito, upang ikaw ay aming katagpuin at ikaw ay aming sambahin at pasalamatan. Amang banal, dalangin ko sa iyo na ang gawain na ito ay lagi mong pong pagpalain. Samahan ito lagi ng himala upang lahat ng mga naririto ngayon ay makaranas ng iyong kadakilaan. Idinadalangin ko sa iyo, dakilang Diyos, na silang lahat na naririto ngayon, ingatan mo lagi sila. Bigyan mo sila, dakilang Ama, na magandang kalusugan. At gamitin niyo po, Panginoon, ang panahon, ang init ng araw na ito, upang kami ay makaranas ng kagalingan sa aming karamdaman. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na sa gawain mo ay may himala. Kaya't umaasa kami na ngayong hapong ito, lahat ng mga naririto na may problema ay lalaya. At ang lahat ng naririto na may kahilingan ay bibigyan mo ito, dakilang Diyos, ng katugunan. Salamat, Lord, sa iyong katapatan at kabutihan. Sa iyong mga kamay ay aming inilalagay ang kabuuhan ng gawain na ito. At naniniwala kami na silang lahat na naririto ngayon, kanina pa ay pinagtagumpay mo na. Amang banal, pagpalain mo rin po ang mabuting balita. Sundan ito ng himala at kababalaghan, upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan, at magbigay ito sa amin, dakilang Diyos, ng malaking pag-asa. At naniniwala po kami na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya banal na Diyos, sa iyo namin ibinibigay lahat ng papuri, lahat ng parangal, lahat ng pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon.
Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, ibigay natin sa Diyos ang malakas na palakpak. Kung gaano kainit ng panahon, dapat mas mainit ang ating pagmamahal sa Diyos. At sa oras na ito ay basahin po natin ang gospel mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 9, talatang 27 hanggang sa mga sumusunod na talata. Ito po ang sinasabi ng Bible. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila, mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus, na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus.
Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin, palakpakan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Panginoon. Amen. At patuloy kong dalangin sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Kanina pa ako nananalangin kay Lord na walang magkasakit sa inyo kahit isa. Bagkos ang init ng araw ay gamitin ng Diyos na maging kagalingan nating lahat. Amen. Kasi nga, ang init dito sa Hong Kong ay ibang klase pala. Amen. Correct. Pero kanina pa ako napapaisip, alam niyo po, ang sabi ko kanina doon sa upuan, hangang-hanga ako sa inyo. Alam niyo kung bakit? Kasi dito, ang umpisa ng gawain alas 12, di ba? Ibig sabihin, yung kasagsagan ng init ng araw. Sa Pilipinas, alas 4, alas 3. Yung palubog yung araw. Kaya nag-iisip ako kanina, sabi ko, Lord, mayroon bang alternative na oras para sa kanila? Bigla kong naisip, ang day off niyan, isang araw lang. Minsan, lalabas yan late pa. Kaya hindi pare-pares ang oras niyan. Kaya nilagay yan sa alas 12 para doon sila magpanagpo. Amen. Tama ba ako? Tama. O kaya sabi ko, Lord, kaya pala alas 12 kasi talagang doon sila nagtatagpo sa oras na iyon. At alam mo ba, pag alas 12, saan nakatutok ang mga daliri ng relo? Saan? O di ba mayroong 3 daliri ang relo? Isa yung umiikot na sa second, di ba? Pero ang mahalaga doon yung dalawa. Yung nagsasabi ng minuto at nagsasabi ng oras. Pero yung dalawang yon ay nagsasama tuwing oras ng alas 12. Amen. Saan nakatutok? Ayan, kaya mapalad kayo. Bakit? Alas 12 tayo nag-uumpisa, ibig sabihin, itinuturo tayo sa taas kay Yahweh El Shaddai. At ito pa yung maganda, nung nakaraan, doon tayo sa kantin, sa kabila. Kaya kinakausap ko yung mga naririto nung linggo. Ngayon naman, sila naman ang kakausapin natin. Kumusta kaya sila doon sa kantin? Gising ba kayo dyan sa kantin? Hindi marinig, ano? May kulang pa rin pala talaga, ano? Dapat may mic sila doon. O kasi mayroon na silang camera. So kailangan naman yung response, yung mic naman. Magandang ginagawa ng Lord sa atin. Unti-unti tayong tinuturuan, ano? O, kumusta kayo sa kantin? Pumalakpak ang lahat ng naririyan. Mabait talaga si Brother Jojo, dinadamayo niya sa kantin. O yung mga nasa puno ng kahoy, pumalakpak ng malakas. Ayan, salamat kay Lord. Salamat, Brother Stephen, ha? Kasi ang ganda ng sound natin ngayon. Dinig dito, dinig doon sa kantin, dinig sa labas. Totoo lang, napakaganda. Kaya pagpalain ni Lord si Brother Stephen. Okay, makakapo tayong lahat at tayo po ay makinig po ng mabuti. So, ang gospel po natin, itong aking ibabahagi sa inyo, ay tatawagin po nating, be it unto you according to your faith. Anong ibig sabihin dito? Mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. Ito ang sabi po ng Bible, according to your faith, be it unto you. Kung kayong mga pinaniniwalaan, mayroon kayong gustong mangyari, ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na mangyayari yan? Sino ang gustong mayroong mangyari sa kanyang buhay? Sige, sumigaw ng malakas. Doon sa kantin, sumigaw ng malakas. Abot talaga dito, ano? Okay. Kung mayroon kayong pinaniniwalaan at gusto nyong mangyari sa iyo, alam niyo po, sabi ng Bible, mangyari sa iyo ang ayon sa iyong pananampalataya. May binibigo kaya ang Diyos?
Kapag ang tao kaya ay nanalig, binibigyo kaya ng Panginoon? Andyan ba kayo? Sino naririyan? Ulitin ko po. Kapag ang tao ay nananalig, posible kaya na biguin ng Diyos ang taong naniniwala sa Kanya? Dito maganda ito, pwede ka maglakad-lakad dito eh. Ayan. Gusto kong pumunta doon sa labas eh. Gising ba kayo? Mamaya, nandun ako sa kabila. Sa kantin ako mamaya. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, kung may pinaniniwalaan ka, angkinin mo, mangyayari sa iyo. Ingat kayo ha, sa paniniwalaan nyo. Kasi sabi natin, kung mayroon kang pinaniniwalaan, angkinin mo, mangyayari sa iyo. Kaya dapat yung paniniwalaan mo, positibo. Ang sabi ng Bible, yung binasa natin kanina, pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sabihin mo, bulag. Ano ba yung bulag? Ha? Hindi makakita. Mapalad daw ang mga bulag na walang nakikita. Kaysa hindi bulag, maraming nakikita. Gising ba kayo? O, taas ang kamay ng gustong pagpalain. O, sabihin mo ulit sa katabi mo, mapalad ang bulag, walang nakikita. Ang hindi bulag, pati ako, nakikita. O, may kanta dyan, di ba? Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Kantaya sa mga estudyante. Pagising sa umaga, sermon ang almusal. Wala namang pang-ulam. Okay, sabi dito. Sumigaw sila habang nasa daan. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Itong sabi ng bulag. Anak ni David, mahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Alam niyo po si Jesus, kino-confirm niya muna doon sa bulag, sa 2 bulag. Ang sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Kayo po, tanungin ko po, naniniwala ba kayo na magagawa ni Jesus ang inyong gustong mangyari? Amen. Anong sagot ng bulag? Opo, hindi amen. Maganda ito eh. Ang sabi ng bulag, opo, Panginoon, sagot nila. O, tanongin ko ulit kayo. Naniniwala ba kayo na magagawa ni Jesus ang mga... Di ba nga tapos eh? Masyado kayo advance eh. Ulitin ko ha. Naniniwala ba kayo na magagawa ni Jesus ang mga bagay na gusto nyong mangyari sa buhay? Amen. Oh, sa atin, sa Kristiyano, amen. Ang sabi ng mga ito, si Brother Rod talaga, walang magawa. Ang sabi ng verse 29, at hinipo niya ang kanilang mga mata. Hipuin mo ang mata ng iyong katabi. Hipuin. Ito, ini-actual lang natin ito. Pagka sinasabi natin, gagawin natin. Yan. Hipuin mo ang mata ng iyong katabi. O, sabihin mo sa iyong katabi, mata, mabuksan ka na sa biyaya ng Diyos. Anong sagot ng mata? Aba, pati mata umiimin. Siyempre, pag mata, gaganon-ganon lang yan. O, sabi dito, at hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari sa iyo o sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Kaya ito yung focus ng ating pag-aaral eh. Kaya lang, ang pinakamaganda rito ay involve yung mata.
Sabihin niyo ulit, mata. Mata. Bakit mata ang involved? Kasi napakahalagang bahagi ng katawan ng tao ang mata. Ang sabi nga ng ibang bahagi ng Bible, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kapag malinaw ang mata, naliliwanagan ang buong katawan. Amen. Kapag malabo ang mata, galing sa chismisan. Gising ba kayo? O silang gising. Kaya dapat, yung mata, iniingatan. Dahil kung anong nakikita ng mata, yan ang magiging buhay natin. Amen po? Kaya napakahalaga ng mata. Sabihin niyo ulit, mata, ingat ka. Alam niyo po mga kapatid, kanina pa ako nagmamasid sa paligid. Ako mismo namamangha sa ginagawa ng Diyos sa atin eh. Lalo na ako. Sabi ko nga minsan, hindi ko nga akalain na haharap ako sa ganitong klaseng karaming tao. Kasi sa Pilipinas, sumaharap lang ako sa maraming tao pag anibersaryo. Pagdating dito, linggo-linggo, andyan kayo. Tapos pagdating ko pa dito kanina, pagtingin ko, mayroon pa tao doon sa mga puno. Tapos mayroon pa doon sa kabila. Kaya sabi ko kay Lord, salamat Lord sa isang napakalaking pribilehiyo. Bakit? Privilege po ng God ito eh. Hindi man tayo karapat-dapat, pero ginagawa tayo ng Diyos sa karapat-dapat. Yun ang biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, mas marami ang karapat-dapat. Lalo na dito, kung pipiliin talaga yung padadaanin sa talas ng utak, sa galing at husay, ako naniniwala ko, mas maraming mas mahusay sa inyo. Naniniwala kayo doon? Mas marami sa inyo ang magaling magsalita. Kaya po, biyaya ng Diyos ito eh. Privilege ng Lord na tayo ay Kanyang mapusuan. Amen. Kayong mga naririto at tinawag ng Panginoon, privilege po yan ng Diyos sa iyo. Kaya sabihin nyo sa katabi mo, biyaya ito ng Diyos. Kaya mula ngayon, ang mata natin ay ingatan na natin. O, gising ba kayo? Amen. Okay, sabi dito ng Romans chapter 10 verse 11, sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Itong sabi ng aklat ng Roma. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kanina sa verse 29, sabi dito, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Or pananampalataya. Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala or pananampalataya. Pagdating sa Romans chapter 10 verse 11, sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya naroon po yung tinatawag na pananampalataya. At ang sabi ng Roma, kapag nanalig ka sa Diyos, hindi ka mabibigo. Kaya yung dalawang bulag na lumapit kay Jesus, ang sabi po ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Nagkaroon muna ng confirmation galing sa tao, sa dalawang bulag, na ibig sabihin, bago gumawa ang Panginoon ng himala, manggagaling muna sa tao yung approval, yung confirmation. Ano yung confirmation? Dapat maniwala ka muna. Manalig ka muna kasi sabi ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? Anong sagot ng bulag? Opo. Nang ibig sabihin, sa atin mismo manggagaling ang sagot para maranasan natin ang himala ni Yahweh El Shaddai sa ating buhay. Sige po, palakpakan si Jesus. Ang tanong po dito, bakit kailangan nating maniwala or manalig kay Jesus Christ? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita?
Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nasasalamatan? Bayang ko ng ka... Andyan ba kayo? Naalaala ko nung ako'y high school, napasama rin kaya ako sa mga kalawiti. Kasi siyempre, bata ka, madali kang mapaniwala. Sama-sama lang naman, pero hindi ako naging member nila. Sama-sama lang naman. So, kaya doon ko narinig sa kanila yung mga kantang yan. Ang akala ko naman, pag kinakanta nila yan, walang ibig sabihin. Yung pala, yan ang mga paboritong kanta nila. Kaya nung marinig ko yan sa gawain, sabi ko, ay salamat, maraming galing sa bundok dito. Gising ba kayo? Amen. O, ang tanong dito, bakit kailangan nating maniwala or manalig kay Jesus Christ? Bakit nga ba? Ang sabi ng talatang 28 ng chapter 9 ng Mateo, pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag, tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon, sagot nila. Ito ang tanong ni Jesus sa dalawang bulag na lumapit sa kanya. Ang sagot ng bulag, opo. So bakit kino-confirm ni Jesus na magagawa ito ng Panginoon? Kasi alam niyo po, sa pananampalataya, kung tayo ay talagang maniniwala or mananalig, ito yung nais ipakita ng Panginoon sa atin. Ang sabi dito, sa pamagitan ng pananampalataya, kung anuman ang ating karamdaman, ay kaya niyang pagalingin. Everybody say, Amen. Amen. Kaya nga manggagaling sa atin yung pagsang-ayon. Kasi pagdating kay Jesus, wala pong bagay na hindi niya magagawa. Alam niyo kung bakit marami pong hindi nangyayari sa buhay po natin? Kasi andun yung doubt eh. Andun yung pag-aalinlangan. Malabo yan, Brad. Alam niyo po dito sa gawain na ito, dito ko natuto sa gawain na ito. Lalo pag nasa Pilipinas, hindi ko po laging itinataas yung pangalan ni Brother Mike, pero nakitaan ko siya ng grabing pananampalataya sa gawain na ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kanyang vision, yung kanyang pananaw, minsan hindi mo maunawaan, hindi maintindihan eh. Pero magugulat kayong pagsama ng Diyos, grabe. Lalo dito, ako namamangha dito kanina. Habang nagmamasid ako kanina, namamangha ako. Sabi ko, Lord, grabe ang mga tao na ito. 12:00 ng tanghali, pero andyan sila, tanghaling tapat, andyan sila. Kaya doon ko nakita yung dalawang daliri ng relo eh. Sabi ko, hindi rin naman sayang kasi ang dalawang daliri ng relo, nagsama sila, nakatutok sa taas. Kaya ang ibig sabihin, yung 12:00 ng tanghali ay para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Pagdating ng 3:00, nakahiga na yung daliri ng relo. Ang tapos ko pa naman ay 3:15. Magkasabay din sila nakahiga. Pagkatapos yung sumamba kay Lord, siyempre gutom na, ano? Kaya minsan pupunta kayo ng park, pagdating higa. Minsan pag malikot ang utak mo, ang dami mong makikita, ano? Magkasama kay Lord. Pagkatapos kay Lord, magkasama nakahiga. Ingat-ingat kayo dyan. Delikado yan. Sasabihin nyo muna, kay Lord muna tayo. Mamaya na yan. Siguruhin mo lang yung kasamang paghiga, asawa mo. Pag hindi mo asawa yan, delikado ka dyan. Baliwala ang mga pinagpaguran po natin. Amen ba?
Sabihin nyo naman, ayan na naman si Brother Rod, nahagip na naman. Imalay ko sa inyo kung may gumagawa ng ganun, na makatapos mag-El Shaddai, hihiga. Wala akong alam sa inyong buhay dito sa bansang ito. Basta ako nangangaral lang. Kapag kayo ay nahagip, ang ibig sabihin doon, mahal kayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos, ikaw ay hihiga, ibang kasama. Okay pa ba kayo? Huwag yung gayahin yung ako'y nasa Mindanao. Sabi ko, sinong gustong mag-asawa? Ang unang nagtaas ng kamay, si Lula. Ang tanong ko, Lola, pati pa naman ba kayo? Ang sabi ni Lola, bakit ikaw lang ba may gusto? Kung ikaw naman ay nalagpasan na ng panahon, mag-concentrate ka lang kay El Shaddai. Huwag ka nang maghanap pa ng pasakit sa buhay. Kasi baka mamaya pagdating ng araw, sasabihin mo, Lord, bakit ganito? Ayan, umulan na naman. Nung nakaraan, umulan din. Ayan yung mga nasa punang kahoy. Mayroon pang bakante dito sa likod. Baka gusto nyo lumipat dito. Okay, sabi ng Bible, through faith, whatever your illness is, you will be healed. Anong ibig sabihin doon? Sa magitan ng pananampalataya, kung ano man ang inyong karamdaman, ay gagaling ka. Kaya mahalaga ang maniwala, manalig kay Jesus, kasi walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ni Yahweh El Shaddai. Ang tanong, Brother Rod, cancer, kaya bang pagalingin ni Lord? Kayong katanungin ko po, cancer, kaya bang pagalingin ni Jesus? Amen. Alamin po nung mga nakaraan, narinig niyo po yung tungkol sa pangangaral tungkol kay Naaman. Si Naaman, ang sakit niya ay ketong. Pero ano nangyari kay Naaman? Ang ketong ay higit pa sa cancer. Tama po ba? Ang ketong ay walang lunas. Pero nagawa ng Diyos na si Naaman ay kanyang mapagaling. At narinig nyo rin po ng mga nakaraan ang pangangaral tungkol kay Ezekias. Si Ezekias ay may sakit na ulcer? Cancer. Anong sabi ni Isaiah kay Haring Ezekias? Ihanda. Patay na kagad. So, advance naman masyado. Ang sabi ni Isaiah kay Ezekias, ihanda mo na ang iyong kaharian dahil mamamatay ka na. Hindi ka na gagaling. Bakit? Kasi ang sakit ni Haring Ezekias ay cancer. Pagka yan ay Bisaya, galing sa Bisaya at lumaki ang tiyan, cancer yan. Narinig niyo na po ang kwento dyan. Di ba narinig na yun, yung kwento dyan? Sino nakarinig ng kwento na yon? O wag nating ulit-ulitin kasi pag inuulit-ulit kasi nakakasawa din. O di ba? So anong sabi ni Isaiah kay Haring Ezekias? Ihanda mo na ang iyong kaharian dahil mamamatay ka na. Hindi ka na gagaling. So ano nangyari kay Haring Ezekias? Lumuhod at nanalangin. Hindi lang po yon ang kanyang ginawa na lumuhod lang at nanalangin. Anong mayroon si Haring Ezekias? Bakit siya nanalangin kay Lord? Ha? Anong mayroon siya? Pananampalataya. Hindi ka luluhod at mananalangin kung wala kang pananampalataya. Sinabihan kang mamamatay ka na, pero ang ginawa mo ay lumuhod at nag-pray. Bakit mo ginawa yon? Kasi nananalig ka, naniniwala ka na ikaw ay aabutin ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Kaya yung mga nagpipray kay Lord, mahalaga po ang paniniwala. Mahalaga ang pananampalataya. Kapag kayo ay nagpipray, maniwala kayo, manalig kayo, na yung dasal mo ay tutugunin ni Yahweh El Shaddai.
ang sabi natin kanina, bakit mahalaga ang paniniwala or pananampalataya? Dahil kahit anong sakit, anong karamdaman ay kaya kang pagalingin ni El Shaddai. Lalo ngayon, sa lugar na ito, kung kayo ay may mga karamdaman, yung tao hindi nakakaiwas sa sakit at karamdaman. Tingin sa katabi. Yan, sa edad na yan, marami na yung nararamdaman. Yung mga bata-bata pa, ang nararamdaman yan, sakit sa puso. Nabo-broken heart. Yan ang karamdaman yan. Broken-hearted sila. Pero pag nagkaedad na, totoong sakit sa puso na. Realidad ito. Totoong pangyayari ito. Kaya nga may advice ang doktor. Pagka ikaw ay nagkakaedad ka na, ingat ka na. O di ba? Sabihin man natin na, ay huwag mangyari sa akin yan. Ayaw mo mangyari sa iyo, kain ka man ng kain. Ayaw mo mangyari sa iyo, ang lakas mo pa rin kumain. Tapos pag nagkasakit ka, oo nga, totoo nga, sinabi ni Brother Rod. Kasi, ang tao pag nagkakaedad, ang katotohanan, hindi tayo excuse. Tama po ba? Kaya nga, buti nga kayo, may mga maintenance kayo eh. Yung motor ko sa Pilipinas, walang maintenance eh. Tapos pag may maintenance pa, ang daming gamot, tambak pa talaga. Minsan nga, iniisip ko, saan kayo ito ilalagay sa katawan ng tao? Yung iba naman, hindi iniinom. Paglipas ang ilang taon, doktor na naman, bigyan ulit ng gamot. Tambak na naman. Kasi ang realidad, ang ating katawang panlupa, hindi po excuse sa anumang sakit at karamdaman. Kung sinaaman na pinuno ng mga mandirigma ay nagkaroon ng ketong at si Ezekias na hari ng Israel ay nagkaroon ng kanser na sakit. So ibig sabihin, pinapakita lang ng Bible na pagdating sa karamdaman, wala pong pwedeng tumakas. Andyan po yan, dumarating. Kaya lang, may pangako ang Bible sa atin. Anong pangako ng Bible? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Yun ang pangako ng Bible eh. Tama ba? Tapos, ayaw mo na magkaroon ka ng sakit at karamdaman. Ayaw nating magkasakit. Pero, ayaw naman nating ingatan na ating physical na pangangatawan. Hindi naman natin ito dinidisiplina. Samantala, si San Pablo ay nagturo din sa kanyang mga isinulat na mahalaga ang pagdisiplina sa katawan, pero mas mahalaga ang pagdisiplina sa espiritu. Sa ating spiritual na buhay. Amen ba? Kaya po dito, ginamit ng Bible yung dalawang bulag. Bakit? Gustong ipakita sa atin ng Bible ang katotohanan na may sakit, may karamdaman. Pero kung mayroon man tayong sakit at karamdaman, at ikaw at tayo ay maniniwala at mananalig kay Jesus, anong sakit at anumang karamdaman ay kayang-kayang pagalingin ni Yahweh El Shaddai. Tama po ba? Hindi po natin pwedeng masabi na, naku, Brad, malabo mangyari sa akin yan. Ayaw kong gumamit ng isang example, baka sabihin nyo Brother Rod, wag mo gamit example yan. Kasi, lalo yung mga ibang ministry na, di ba, may mga, noong mga nakaraan na may mga ministry lumutang, pero ang kalang mga tagapagpahayag ng mabuting balita ay talagang dumaan sa karamdaman. Example na lang, si Job. Yan, pwede natin gamitin si Job. Kasi si Job, Bible character. Si Job ay isang matinong tao, matuwid ang pamumuhay. Pero dumating ang panahon na si Job ay nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdaman. Di ba? Itinatwa pa siya ng kanyang mga, nung kanyang asawa, ng kanyang mga kaibigan.
Kasi hindi akalain ng kanyang asawa na si Job ay magkakasakit. Mayroon din ganun pangyayari minsan sa tao. Yung hindi mo na-expect sa buhay na ito, na halimbawa, darating yung panahon, magkakaroon ng karamdaman ng isang tao. Kaya pag hindi ka handa sa bagay na ito, pag dumating sa buhay natin, mabibigla tayo. Katulad kay Job. Nabigla ang asawa ni Job. Bakit? Kasi naubos ang kayamanan nila. Namatay ang mga anak nila. Tapos si Job, tinadtad pa ng sugat. Nagkaroon ng karamdaman. Anong sabi ng asawa ni Job? Sumpain mo na ang Diyos mo nang mamatay ka na. Yun yung mga kulang sa paniniwala tungkol sa Diyos at kulang sa kaalaman tungkol sa Panginoon. Na pag dumating yung problema, ano ang laging dumarating sa isip? Sumpain mo ang Diyos mo na mamatay ka na. Nawawalan sila ng tiwala kay Lord. Bakit? Mababaw ang kanilang paniniwala sa Panginoon. Anong sabi ni Job sa kanyang asawa? Pupurihin mo lang ba ang Diyos sa gitna ng kaginhawaan? Kaya ang sabi ni Job, dapat ating siyang purihin sa ginhawa at kahirapan. Sa kawalan at kaginhawaan, dapat ating purihin ang Diyos. Kaya ang ganda po ng response po ni Job sa kanyang asawa. Kasi dito nakasalalay ang ating paniniwala. Kaya anong nangyari kay Job pagdating sa dulo? Si Job na tinadtad ng sakit at karamdaman at nawala ang kanyang kabuhayan pagdating sa dulo dahil si Job ay hindi tuluyang nawala ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos sa kanya doble pa. Yung kanyang karamdaman ay gumaling. At siya'y binigyan ng Diyos ng mga anak na talagang, ang sabi ng Bible, walang katulad sa ganda. Kaya pag pinagpapala ka ng Diyos, ang mga anak mo magaganda. Tingin sa katabi. Sasabihin ng katabi, oh, hindi nga. Ay totoo naman, marami pong nagpapatotoo sa gawain ni El Shaddai. Mula nung masama sa El Shaddai, yung mga anak, ang gagwapo, ang gaganda. Pati nga asawa, gumaganda eh. Amen po ba? Eh ako naman, aminado ako dyan. Kasi ako, ang pangit-pangit ko rin nung araw. Buti nga ngayon, kahit paano, nagkaroon ng itsura eh. Inong araw, walang magkagusto sa akin eh. Nung high school ako, pag kami naniligaw, tinataboy kaya ako ng niligawan ko. Sasabi sa akin, magsuklay ka muna. Eh, hindi niya alam, yung nangliligaw sa kanya, maging ganito pala. Andiyan pa ba kayo? Kaya mahirap talaga na sa isang tingin mo lang, hinusgahan mo na eh. Mahirap talaga yung ganun eh. Kaya ako ay tawagin ng Panginoon, unti-unti niya akong binibigyan ng kulay. Sabi ko, may tsura din pala kahit paano. Yan naman ay observation ko lang naman. Hindi man pagyayabang yun. Kasi nakita ko naman talaga yan sa mga tinawag ng Diyos. Di ba, totoo naman, ang mga anak niyo magaganda? Amen. Oh, sino sasabi ng maganda kanyang anak? Totoo naman yan eh, di ba? O may nakita nga ako nagpo-post sa Facebook na isang anak rin ng isang choir. Alam ko galing ng Hong Kong din yun eh. Alam ko andito pa siya, nasa Pilipinas. O may tsura, maganda yung anak niya. Kaya pagka magandang anak, hindi nahihiyang i-post sa Facebook. Pag pangit, hindi may post sa Facebook. Aray ko. Aray. Huwag kayo namimili ng ipopost sa Facebook. Sabi dito ng Matthew chapter 8, verse 13. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Kasi itong alipin ng kapitan,
may sakit, may karamdaman, nakiusap kay Jesus, na sumama lamang si Jesus, ay gagaling ang kanyang alipin. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi na kayo, mangyari ang inihiling ninyo, ayon sa inyong pananalig. Kaya napakalaga ng pananampalataya. Bakit? Kasi kahit wala yung taong may sakit at may karamdaman, wala doon sa harapan mismo ng Panginoon. Kapag naniwala ka sa Kanya, kahit yan ay malayo pa, kayang-kayang abutin niya na kamay ni Yahweh El Shaddai. At ang kagalingan, hindi naman ibig sabihin na papatungan ka ng kamay para gumaling ka. Hindi naman doon ang kagalingan eh. Ang nakita ko lang sa Bible at ang nabasa ko sa Bible na pagpapatong ng kamay, yung pagtanggap ng Holy Spirit. Pinatungan ng kamay at tumanggap siya ng Holy Spirit. Pero wala akong nabasang pinatungan ng kamay, gumaling. Wala akong nabasa na ganun. Ang nabasa ko ito, yung pinag-aaralan natin ngayon, manalig ka, sumampalataya ka, maniwala ka. Kahit wala yung taong may sakit, kapag naniwala ka, yung taong may sakit, kahit nasa Pilipinas yan, nasa Amerika yan, nasa Australia, nasa Japan, kayang-kayang pagalingin ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Amen po. Noon mayroon akong nabasang libro na You Can Touch the Throne of God Through Prayer. Maaabot mo ang trono ng Diyos sa magitan ng panalangin. At sa magitan ng panalangin, kahit gaano kalayo ang mahal mo sa buhay, ay kayang maabot ng kamay ni El Shaddai. Anong ibig sabihin doon, mga kapatid? Kapag tayo ay naniwala, halimbawa, mayroong kayong kamag-anak, mahal sa buhay, na may karamdaman nasa Pilipinas, andito kayo sa Hong Kong, hindi mo naman kailangan pa na magpadala doon ng magpe-pre-over para gumaling yon. Kahit andito ka, kayang gumaling ang iyong mahal sa buhay na nasa Pilipinas. Ano lang ang gagawin mo? Mananalig ka lang sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, mangyari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon di gumaling ang alipin ng kapitan. So ibig sabihin, pag ikaw ay sumampalataya kay Lord, hindi pala bukas ang pagpapagaling. Ngayon, kapag ngayong kananalig, maniwala ka, yung mahal mo sa buhay, inaabot ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Naniniwala po ba kayo doon? At pagdating sa Mateo chapter 9 verse 29, sabi dito, hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Ito yung dalawang bulag na nandun din mismo sa harapan ni Jesus, hindi yung paghipo ng Panginoon ang nagpagaling sa kanila. Ang nagpagaling sa kanila ay ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Kaya po napakahalaga ng ating pananampalataya, ang ating paniniwala, kasi diyan nakasalalay para gumaling ka sa iyong karamdaman. Diyan nakasalalay para gumaling ang inyong mga mahal sa buhay. Totoo lang, mga kapatid, ang mahal magpadoktor. Tama po ba? Depende yan sa karamdaman. Pag cancer, medyo magastos. Pag ulcer, mura lang. Kising ba kayo? Kaya may mga stage din po ang pagbabayad. Naalaala ko rin yung pre-over ng pare. Depende rin sa pre-over ng pare para gumaling ka. Ito kwento lang na narinig ko. Sa pare din ko ito narinig. May nagpa-pre-over sa kanya. Ang daming sakit mula ulo hanggang paa. Rheuma, arthritis. Halos lahat ata na sa kanya na. Ang swerte naman niya, lahat na sa kanya na. May sakit sa puso. Ang dami. Pero napakayaman niya. Sobrang yaman. Tapos nagpa-pray over. Punta sa simbahan, humingi ng panalangin sa pare. So, nanalangin naman ng pare. Tapos binigyan ng pare 100.
Tapos nagulat yung mayaman, gumaling. Kailangan gumaling paalang. Sabi ng mayaman, Father, bakit ang panalangin nyo, paako lang gumaling? Sabi ng pare, biro lang naman ito. Hindi man ito, kwento lang ito, biro lang naman ito. Sabi ng pare, magkano mabinigay mo? Sabi ng pare, sabi ng mayaman, 100. Sabi ng mayaman, pag sa hospital ka kaya pumunta, magkano kayo babayaran mo? Sabi niya, ay million, Father, kasi ang dami kong sakit. Sabi ko, yan din ang Diyos. Depende sa binibigay mo sa Kanya. Kasi pinagpapala ka, maramot ka sa Kanya. Kwento lang naman ito. Malay nyo, mabuksan ka sa katotohanan na pinagpapala ka ng Diyos, pero ang Diyos pinagmamaramutan natin. Amen ba? Pag nagbigay ang Diyos, sobra-sobra. Pag ikaw nagbigay sa Diyos, napakaramot. Pati pa naman sakit, pati pre-over ni Father, tinitipid pa. Andyan ba kayo? Gising ba kayo? Narinig ko lang naman ang kwentong yon. At mayroon din namang kwento si Father uli. Mayroong aso na dinala sa simbahan para pabasbasan. Kasi yung aso namatay. Father, bago po ito ilibing, pakibasbasan naman po. Ang sabi ng pare, ay hindi pwede yan. Hindi kami nagbabasbas ng aso. Tao lang ang aming binabasbasan. Nilabas ng mayaman yung sobre. Nakita ng pare, ang daming laman. Sabi ng pare, ay, yung aso mo pala, pwede na palang basbasan ngayon yan. Alam niyo kung bakit? Minsan kasi, masyado naman tayong demanding. Minsan, ayaw natin ipakita kay Padre. Kailan pang daanin sa aso. Pwede naman sabihin kay Father, ito po ay donation namin sa inyo. Pero Father, makikiusap naman sana ako. Mahal na mahal ko yung aso ko. Pwede ba pakibasbasa naman, Father? Wala na salang ibang usapan. Ay hindi minsan, gugulatin pa natin si Padre para lamang gawin natin ni Padre yung dapat gawin. Pero alam niyo po, yung mga kwentong yan, minsan, may gustong ipakita ang Diyos sa atin. Amen po ba? Alam niyo kung bakit? Dahil lahat ng bagay galing sa Diyos. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Pero ang tanong, sa kabila ng pagpapala ng Diyos sa atin, bakit minsan pagdating sa Lord, napakaramot natin? Andiyan pa ba kayo? Katulad halimbawa, sa gospel po natin, mas mapalad tayo doon sa 2 bulag. Bakit tayo ay hindi bulag? Yung bulag, hindi po yan nakakakita. Mayroon kami nakasabay sa MTR, bulag. Mayroon lang siyang parang rad, yung rad. Kapag road. Tapos may nagpakilala sa akin, Brad Rood. Yan. Yan, Rod naman. Si Brother Rod, yan. Yung rod, yung parang yung pinaka tungkod, yung stick. Habang nagalakad yung bulag, talaga nag-ano siya. Minsan napadikit nga doon sa mama eh. Hindi ko lang alam kung hindi nakita yung mama. Alam ko hindi niya nakita kasi bulag nga eh. So umuwas yung mama. Alam niyo, ang nakita ko, sabi ko, mapalad pa rin kami. Kasi hindi kami bulag. Iyon bulag. Kailangan mo gumamit ng stick para matuntun mo yung pupuntahan mo. Tapos ito na, hindi ko alam kung hindi pa sasakay sa tren. Kasi andito ang tren, dun pumunta sa kabila. Iga-guide ko sana, sasabi ko sa dito ang kasi baka mamaya bawal dito. Kaya nag-observe rin ako. Hindi ko makalimutan yung advice ni Sir Cindy sa akin na mag-observe ka muna. O, kaya inobserbahan ko muna yung bulag. Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba? Kapag may mga gano'n, napaka-hospitable natin. Matulungin tayo masyado, iga-guide mo. Ito hindi pwede. Baka mamaya, bawal yon. Kaya hayaan ko na yung bulag. Andito ang train, papunta siya doon. Sabi ko, Lord, bahala ka na po sa kanya kasi hindi ko alam ang policy. Baka mamaya, pag ginaid ko yan, baka ako pang mapagbintangan.
Mahirap naman na ma-issue si Brother Rod. Brother Rod, na-issue sa bulag. Mahirap yun. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka lang po sa kanya. Kaya mapalad pa rin tayo. Bakit? Ang ating mga mata nakakakita. Sila bulag. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka pa rin. O bilang mga mapapalad, anong dapat yung gawin? Kasi nakakakita tayo, pinagpapala tayo ng Panginoon. O habang pinagpapala ka ng Diyos, huwag nating pagmaramutan si Yahweh El Shaddai. Amen ba? At ano pa ang gustong ipakita ng Bible sa atin? Na kapag tayo ay naniwala at nanalig sa Kanya. Pangalawa, sabi dito, sa pamagitan ng pananampalataya at paniniwala, sabi ng Bible, anuman ang hingin mo ay ipagkakaloob sa iyo. Kapag tayo ay may paniniwala, may pananampalataya kay El Shaddai, anuman ang hingiin daw natin sa Diyos ay ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay naniniwala, humingi ka na sa Diyos at tiyak ibibigay ito sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen po? O sino sa inyong may mga kahilingan? O di ba sabi ng Bible, at anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So ibig sabihin, kahit anong gawin ng taong manalangin, kung walang pananampalataya, hindi rin darating. Pero pag ang tao ay humingi kay Lord, kapag ang taong ito ay nanalig, naniwala kay Lord, ang inihingi niya ay ibibigay sa kanya ni Yahweh El Shaddai. Kaya ang tanong ko sa inyo, mayroon ba kayong kahilingan sa araw na ito? Sino mayroong kahilingan? Ang Diyos ang nakakalam ng inyong kahilingan, kung ano ang inyong kahilingan. Pangalawang tanong, gumagawa ba kayo ng prayer request? O sino mayroong mga prayer request? Kasi dapat isulat nyo dyan ang inyong kahilingan. Susulat nyo, Dear Lord. Tapos mamaya mayroong iikot dyan, ihulog nyo. Kasi baka mamaya hindi nyo maihulog, hindi nyo naman alam ang address ni El Shaddai. Baka mamaya saan nyo ipadala yan. Naikwento ko na rin dito yan. Yung mamang nadala ang prayer request sa bahay, hindi alam kung saan ipapadala kasi walang address na El Shaddai. So isusulat nyo lagi dyan, hihingin nyo. Maniwala kayo kasi yung iba, kaya hindi gumagawa ng prayer request kasi hindi naniniwala. Amen ba? Ibig sabihin, kapag gumawa ka ng prayer request, maniwala ka na yung sinusulat mo dyan ay ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya ang tanong, naniniwala ba kayo na yung isinulat nyo ay ibibigay ng Lord sa inyo? Si Brother Rod, nung bago pa lang sa gawain ng Panginoon, 2 papel laging puno ng sulat. Lagi akong gumagawa ng prayer request kay El Shaddai. Bakit? Kasi naniniwala ako, tutugunin ng Diyos ang aking mga prayer request. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa, maniwala kayo na ang inyong mga prayer request ay ibibigay sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Kaya lahat ng naniniwala na ibibigay ng Diyos sa Kanya, ang Kanyang kahilingan ay tumayo na. Kasi mag-aalas 3 na. Alam ko naman at alam nyo na kung ano ang nangyayari pag alas 3. Gising ba kayo? Kaya nawa, pag galing nyo sa gawain, si Lord pa rin ang inyong kasama. Kasi baka mamaya, humiga na yung kamay ng rilo, 2 sila, na hindi si Lord ang kasama. Okay, yakapin niyo po ang inyong mga dadalahan. Ipag-pray po natin yan una. Ipag-pray po muna natin yan. Kayo mga na dyan sa kantin, kantin. Diyan sa kantin. Pati ako sumasabit dito. Yakapin niyo po ang inyong mga kahilingan dyan. Yung mga nandyan sa puno, dyan sa tabi. Yakapin niyo po ang inyong mga bagay na gusto nyong basbasan ng Panginoon. Ipag-pray po natin yan.
Dakilang Ama na makapangyarihan, salamat sa iyo sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord, ang aming mga yakap-yakap ngayon. Basbasan mo po ito. Daluyan ang iyong kapangyarihan. At kung ano man, Ama, ang mga nakasulat sa prayer request na ito, naniniwala kami na ito ay tutugunin mo. Ibibigay mo ito sa kanila. At dalangin ko, Ama, na lahat ng kaloob nila sa gawain nito, ikaw po, Lord, ang patuloy na magpatunay sa kanila na ang mga taong bukas palad ay lalong sumasagana. Kaya pagpalain mo lagi ang mga handog na ito at maging susi ito, Panginoon, ng pagpapala mo para sa kanila. At inaangkin na namin ang mga bagay na ito ay magagamit nila ito sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Banal na Diyos, salamat sa iyong kabutihan at katapatan. At inaangkin na namin naman na ngayong araw na ito, silang lahat ay answered prayer na. Sa pangalan ni Jesus. Nababa po ang mga hawak kamay. At ilagay niyo po ang kamay niyo sa parte ng inyong katawan na may karamdaman. Kung kayo ay naniniwala, nananalig, ang sabi ni Jesus, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala. Close your eyes and let us feel the power of God. Saan man kayo nakatayo ngayon, lagay mo ang iyong kamay sa bahagi ng iyong katawan na mayroong karamdaman. At manalig ka na sa kamay na yan, mayroong himala na magaganap. Thank you, Lord God. Lahat ng takot sa iyong damdamin. Yes, Lord Jesus. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mapasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan?
Dakilang Diyos, dalangin ko sa iyo sa araw na ito, nabasbasan at padaluyin ang iyong kapangyarihan sa mga kamay na ito. Maghimala ka, Amang Banal, sa magitan ng kamay na ito na nakadampi sa bawat bahagi ng aming katawan na may sakit at may karamdaman. At sa pangalan ni Kristo Jesus, anumang sakit, karamdaman ang nadadampian ng kamay na ito ay ganap naming tinutunaw ngayon din in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. At dalangin ko, Ama, ang kagalingan ay ibigay niyo po, dakilang Diyos, sa aking kapatid na ito. Mga kapatid, kung naniniwala kayo, nananalig, na kayo ay pinagaling na ng Panginoon, ngayon pa lang ay magaling ka na. In Jesus' name. Hingiin mo sa Panginoon sa oras na ito ang isang bagay na gusto mo. Manalig ka at maniwala na yung hihingiin mo ay ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Bagay na mahirap, imposible para sa iyo. Hingiin mo yan kay El Shaddai. Maniwala ka, manalig ka. Magagawa ng Diyos ang ayon sa iyong paniniwala. Dakilang Ama, pagpalain niyo po ang kahilingan ng aking kapatid na ito. Basbasan at ipagkalumo po, Yahweh El Shaddai, ang katugunan sa kahilingan ng bawat isa. At kami po ay naniniwala na ngayong araw na ito ay tinugon mo na ang aking makapatid na ito. Dalangin ko, Ama, na lagi mo silang pagpalain, lagi mo silang samahan, bigyan ng kalakasan at katatagan. At naniniwala kami, Ama, na silang lahat ay malaya na sa mga problema sa buhay. Pagpalain mo lagi sila sa bansang ito ng Hong Kong. Pagpalain mo ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga pegatrabahuan. Pagpalain mo ang kanilang mga amo, Yahweh El Shaddai. Pagpalain mo po ang mga pangailangan ng aking kapatid na ito, lalo na sa pinansyal na bagay. At umaasa kami, Ama, na silang nakakaranas ng kakulangan at kawalan. Sa oras na ito ay pinupunuan mo na ito ng kasaganahan. Pagpalain mo rin po, Yahweh, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan. At kami ay naniniwala na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. At naniniwala kami, dakilang Diyos, lahat kaming naririto ngayon ay tagumpay na at pinagpala mo na. Salamat, Yahweh, at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks.
kapatid, manatili po tayong nakatayo at sama-sama natin dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may lahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking piniloy ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Announcement po, kung sino po yung nawalan